Katatapos lang ng ipagdiwang ng mga Pilipino ang Kapaskuhan pero nakataas pa din ang alerto ng kapulisan dahil meron pang selebrasyon sa pagsalubong sa bagong taon. Kumuha tayo ng politiko updates, makakapanayam natin si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCR Police Office. Magandang gabi po, Major Asilo. Magandang gabi po, Sir Dexter, at sa ating mga taga-subaybay. Magandang gabi po. Yes, ma'am, ano po yung pangkalahatang assessment po ng NCRPO sa pagdiriwang ng Pasko dito sa Metro Manila? Sa kabuuan po, yung pagdiriwang po natin ng Pasko sa buong Metro Manila ay maayos, mapayapa at kontrolado. Mula po sa ating simbang gabi hanggang sa Christmas Eve, wala po tayong naitalang insidente na nagresulta sa malawakang kaguluhan o seryosong banta sa kaligtasan ng publiko. Meron lamang po tayong iilang insidenteng naitala na mga localized naman po at agad natugunan, kaya nananatili pong maayos ang pangkalahatang sitwasyon natin dito sa Metro Manila. Ano sa tingin nyo, Major, ang naging susi kung bakit na naging mapayapa pangkalahatan, walang mga major incident na nangyari? Naging susi po dito yung ating sa pagpapanatili ng kaayusan, yung ating maagang paghahanda, yung ating deployment, ang mabilis na responde, yung ating mataas na police visibility, at syempre yung ating mahigpit na koordinasyon sa ating mga local government units at sa iba pa nating mga katuwang na ahensya. Pero ngayon, Major, naka-ano pa rin kayo, no? Nasa heightened police visibility pa rin sa NCR. Yes po, naka-heightened alert status pa rin po ang buong NCRPO. Yes. Hanggang sa ano na yan, pagdiriwang ng New Year? Opo, magbabase po tayo sa kabuuang sitwasyon natin sa buong Pilipinas, ganun din po sa Metro Manila. Kung meron po mga pagbabago sa pagtataas po ng alert status ay magmumula po sa National Headquarters. Kapag sinabi nating heightened alert, ano pong ibig sabihin nito na mas maintindihan ng ating mga kababayan? Heightened alert po, ibig sabihin ng ating mga pulis ay nasa kanilang mga designated na lugar, nasa naka-duty po. Lalo po ngayon na wala pong break ang ating mga kapulisan, naka-alert po tayo at kung kinakailangan po ng dagdag na puwersa sa anumang lugar po dito sa atin sa Metro Manila ay naka-intact po ang ating mga personnel para magbigay po ng assistance or ng suporta sa mga ibang lugar na kinakailangan ng nagdagdag na puwersa. So, ibig nyo pong sabihin, walang pinayagang mag-Christmas leave o mag-holiday break ng mga pulis sa NCR? Wala pong leave ang mga pulis, lalo po ganitong holiday season po. Oo. Yung mga paghahanda naman na ginagawa ng ating kapulisan para mas dito sa pag-iingay na pagsalubong sa bagong taon. Ipapatupad po ng NCRPO ang mas pinatibay na New Year Security and Safety Plan. Ito po ay nakatuon sa ating preventive deployment, crowd management, traffic control at mas mahigpit na pagbabantay po lalo na po sa mga illegal firecrackers. Magkakaroon po tayo ng mga police assistance desk at quick response teams na nakaantabay po sa buong Metro Manila para po sa agarang pagtugon natin sa anumang insidente po. May mga maituturing po bang high-risk areas na kailangang tutukan ng PNP dito sa NCR sa pagpasok ng bagong taon? Sa kasalukuyan po, wala naman po tayong itinuturing na high-risk areas dito sa Metro Manila. Ang polisiya po ng NCRPO ay ituring ang lahat ng lugar bilang areas of concern. Kaya pantay-pantay po yung ating ginagawang police visibility at pagbabantay upang tsakin po na walang komunidad ang mapapabayaan. Ma'am, may mga area ba dito sa Metro Manila na pinayagan na magtinda ng mga paputok? Meron po tayong mga lugar na ide-designate po ng ating mga local government units kung saan po sila pwedeng magbenta ng mga paputok o yung po mga legal na mga firecrackers at mga fireworks. So katulad po nung centralized fireworks market natin na makakatulong po para sa kaligtasan ng ating publiko. Alin dito yung mga centralized market po natin na maaring mabigyan ng ideya yung ating mga kababayan na hindi na lumayo pa sa Metro Manila dahil asahan natin magiging matraffic papunta ng Bulacan, lalo na papalapit ang bagong taon?
Yes po. Sa ngayon po, meron pa lamang po tayo ay yung mga fireworks display or yung mga areas na pwede po silang magpaputok or magsindi ng kanilang mga fireworks or yung mga ilaw nila. Sa ngayon po, wala pa po tayong listahan kung saan po yung mga areas na pwede pong magbenta. Basta po siguraduhin lamang nila na sila ay may mga permit mula sa local government units. Dati, kung matatandaan ko, Major, parang mayroong designated area dito sa Quezon City, kabilang dyan yung White Plains, kung saan dyan yung mga parang pinapayagan na makapagtinda ng mga totoo na mga paputok, mga legal. Isa Yes din ba po, ito may sa mga mga areas posible? po. So, depende po ngayon sa ating mga LGUs kung saan po nila isa-set up. So, malamang po is malapit din po yan dun sa ating mga i-designate na mga lugar kung saan nila pwedeng gamitin yung kanilang mga mabibiling mga paputok. Oo. May policy ba ang NCRPO laban dito sa mga illegal firecrackers? Yes po, meron po tayong ipinapatupad na mga polisiya, meron po tayong mga batas, yung pong paglabag sa illegal firecracker law. Ganun din po, meron tayong mga ordinansa sa kanya-kanyang mga Syudad, city, kung saan po yun po yung ini-implement ng ating mga city police offices. So nakadepende po doon sa syudad na yun kung ano po yung mga penalties, pero usually po ay nasa 2 to 5,000 na magiging penalty kung sakaling mahuli po kayo na gumagamit or para naman po sa mga nagbebenta ng illegal na mga paputok, pwede pong ma-revoke yung kanilang mga business permit. Ayun, kailangan may business permit yung sa mga area siguro. Hintayin natin yung mga designated area, yung centralized market. Siguro kabilang diyan, 'di ba, yung mga kailangang permit nila galing sa Bureau of Fire na kumpleto sila sa mga gamit kapag sakaling magkaroon ng sunog or insidente. Tama po, dapat kumpleto, lalo na po yung fire extinguisher at saka syempre, mache-check po agad kung ano yung mga ibebenta nila doon dahil hindi po sila makakakuha ng permit kung ang ibebenta po nila dyan ay yung mga illegal firecrackers. Oo, yung mga sobrang laki, yung mga ano bang mga pinagbabawal ngayon sa yung nasa original listahan, yung mga plapla, yung mga 5-star ba yon, yung mga Tama po, yung Super mga iba't Lolo, ibang goodbye po. Pero bago na yata yung mga pangalan ngayon, Major, ano? Yes po, binago po yung mga pangalan. Yung dati pong meron pa rin naman po tayong Goodbye Earth, pero ngayon po ay ipinangalan natin doon sa mga personalidad na sumikat ngayong taon. May Goodbye Diskaya, may Goodbye Saldico, Goodbye Aini, meron po tayo ng mga ganon. So, pinangalan po nila sa mga sumikat na mga personalidad ngayong taon. So, yun yung mga pinagbabawal, yung mga super lakas talaga. Super, ayan po yung mga sobrang laki, gaya po ng plapla, super lolo, super bawang, at syempre, yung mga bigat po kasi nila, meron po yung regulated na bigat, at syempre, yung fuse na dapat ginamit nila ay hindi sisinde ng less than 3 seconds at hindi rin naman po tatagal ng more than 6 seconds. Oh, talaga naman ang mga Pilipino, ano, dati plapla lang o kaya super lulo, ngayon milagyan ng pangalang Goodbye Diskaya o kaya ano. Pero Major, ano po yung panghuli, ano po yung mga paalala ninyo sa mga magulang at sa mga kabataan pagdating sa paggamit po ng paputok? Maigpit po naming pinapaalalahanan yung mga magulang na aktibong bantayan ng kanilang mga anak at huwag payagang gumamit ng paputok. Mas ligtas po yung community fireworks display at alternatibong selebrasyon kaysa ilagay po sa panganib ang buhay, kalusugan at kinabukasan ng mga kabataan. So, hindi po natin iniengganyo na bumili tayo, syempre po para po masiguro natin na kumpleto ang ating mga daliri, walang nasaktan, wala tayong ari-ari ang mga nasira sa pagsalubong natin sa bagong taon. Ay ma'am, bago yung panghuling question, balikan ko lang yung pag-rename nito mga paputok. Hindi po kaya ito mas makaengganyo sa mga bibili dahil galit sila doon sa mga personalidad na iniuugnay sa flood control scandal. Kaya ito, papuputukin ko tong pangalan na to na nandito, kaya dito lang ako babawi, parang ganun. Hindi ba ito parang magdudulot ng lalong hindi mas maganda? May kapangyarihan po ba ang PNP para sitahin yung mga nagtitinda na ganito yung mga pinapangalan nila na baka makaengganyo pang bilhin ng ibang ng mga kababayan natin?
Tama po, yung pagpapangalan po kasi nila yan yung parang isa sa mga advertisements nila para pang-engganyo sa ating mga kababayan, lalo't alam nila na mga sikat na personalidad yung pinagpangalanan nila nito, at meron syempreng kaakibat na kung may galit man or may inis tayong na dahil sa mga nangyari, itong pangalan na ito gusto kong pasabugin. So, yung mga pangalan po, wala pong control ang ating ang ating pamunuan ng PNP po diyan, ang ating Firearms and Explosive Division. Yun nga lang po, ang control lamang po natin dyan is ang mahuli sila, lalo po yung mga illegal na gumagawa, nagmamanufacture, ganun din po yung nagbebenta at gumagamit yung mga illegal na paputok na yan. Panghuli na lang, Major, ang mensahe nyo po sa publiko para sa pagpapanatili ng kanilang kaligtasan at magiging mapayapa ang pagsalubong sa bagong taon. Go ahead po. Ngayong papalapit na po ang bagong taon, pinapaalalahanan po namin ang publiko na ang kaligtasan ay hindi po nagtatapos sa presensya ng mga pulis. Ito po ay nagsisimula sa disiplina ng bawat isa. Kami po ay nandyan para magbantay, tumugon, ngunit mas magiging ligtas po ang community natin kapag ang bawat mamamayan ay marunong pong umiwas sa panganib, sumunod sa patakaran at mag-isip hindi lamang para sa sarili kundi para sa kapwa. Ang pinakaligtas na selebrasyon po ay yung walang nasasaktan, walang naaaksidente. Ang lahat po ay nakakapag-uwi ng bagong taon ng buo ang pamilya, buo ang daliri, buo ang kamay. At kung may pangangailangan po tayo, wag po tayo mag-atubiling lumapit sa pinakamalapit na police station or tumawag po sa 911. Kami po ay nandyan upang umalalay, hindi lamang po magpatupad ng batas. Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita ng NCRPO, maraming salamat at magandang gabi. Maraming salamat po.